paano nalaman ang kasalanan, kung kasalanan na panatawad na ng Diyos, Brother Eli Channel. Ito. Maganda ito. Tingnan muna natin, ha? Din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos. Yun ang batas sa iglesia, magpatawaran kayo. Sabi dun sa Kolosas, basahin natin ang 3:12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, batas yun sa iglesia ng una eh. Kaya, halimbawa, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat Teka. May something wrong dito, ha? What if nagkasala ka sa Panginoon? What if sa Panginoon ka nagkasala? Halimbawa, naging mahilig ka sa pornographic videos. O, halimbawa, mahilig ka sa mga pornographic videos. Hindi ka naman nagkakasala sa ibang tao niyan, kundi sa Panginoon. So, hingi ka ng tao sa Panginoon, direct to God ka. So, paano mo lalaman na pinatawad ka na ng Diyos sa ginawa mong Ginawa mong yun, mortal sin yun. Tuloy natin, ha? alam mo yun. Ay patatawan. Pagka alam mo, pinatawad mo yung kapwa mo, yung Hindi, ikalawang tawad sa kapwa Korinto. to eh. Pag naaawa ka, kaaawaan ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yun? Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Wait lang, ha? Wala akong nakita rito. Ang tinalakay niya is pag nagkasala sa iyo ang kapwa mo tao. Wala si tinalakay dito. How about itong isa? Ito si ano nagtopic nito? Si Brother Dance. Yung ginamit ng mga pari para kumuha ng impluensya sa mga tao, mga impormasyon, lalo na sa mga panahon ng tinatawag na Holy Inquisition ng Iglesia Katolika, yung tinatawag nilang banal na pagpapatay or Holy Inquisition. Madalas po na argumento ng mga kapatid nating anti-katoliko na kapag hindi mabasa sa Biblia ay hindi na paniniwalaan. Kahit nga po ang konsepto ay Talagang yung banal na pagpapatay. Meron bang banal na pagpapatay? Paano na kumuha ng impluensya na sa mga tao, impormasyon? Uy, di nila alam yan. Once na ang pare nagsalita sa ikinumpisal ng tao, matatanggalan siya ng office bilang pare. Matatanggalan siya ng office. Sabi ni Soriano, ito ay pakulo daw ng mga pare para magkaroon ng impluensya, para daw makakuha ng impormasyon, kasi noong unang panahon, panahon ng banal na pagpapatay. Ha? Anong banal na pagpapatay? Wala akong naalala, meron kaming aral na banal na pagpapatay. Yung Inquisition naman, yun ay hindi ang Katoliko pumapatay. Kasi bawal yun. Pakita natin sa inyo, ha, na bawal sa Katoliko ang pumatay. Kaya ibinibigay ito sa gobyerno para ang gobyerno magparusa kasi matitigas ang mga ulo. Ating basahin dito sa Inquisition. Ito. Anong sabi dito? Pakita natin, ha. Ito yung sabi sa Inquisition. Ayan. Sabi ganito. Sa Pageant of the Popes, page 160. Ang sabi dito, the Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts. Gusto niyo makita yung binabasa ko nasa Facebook? Dito lang, tune in na po kayo sa YouTube live ko po, yung link nasa description. Sabi, the Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts inaugurated to detect heresy. Ano daw ang Inquisition? To investigate. Sa Biblia, merong Inquisition sa Biblia? Merong Inquisition sa Biblia.
Ang meaning niyan, ating mo nang hanapin ha, wait lang. Ilan muna ha. Try ko hanapin dito ha, sa Bible. Yung word na inquisition. Buksan ko muna. Ito ay nasa King James Version eh. Natin sa King James Version. King James Version. Authorized King James Version. Okay, ito tayo sa word inquisition. Inquisition. Meron to sa King James Version eh. Hindi ko lang magamit yung isang cellphone kasi nandoon yung ito, nasa Psalms 9:12 o 9:13. 9:13 ba? Yan ako nga. 9:13 ba to o 9:12? 9:12 pala. Psalms 9:12. Tingnan niyo ha. Ilabas ba yun? Okay. Uy, ano nangyari dito? Ay binago ni Pau Pau yung aking settings. Ayan. Talaga si Pau Pau talaga. Yung settings ko binago. Oy. Wait lang. Ano ba naman to si Pau Pau eh? Wait lang ha. Ayusin ko muna ha. Okay na sana to eh. Binabago-bago pa kasi. Okay. Okay, ito labas ko sa inyo. Psalms chapter 9. Yun lang. Oops. Oh. Ayan. Okay ha? Titingnan dito sa Psalms chapter 9 verse 12. Psalms chapter 9 verse 12. King James Version. Tingnan ninyo. Nandito yan, no? Sabi, when he make it inquisition for blood. When he make it inquisition for blood, he remembered them. He forgetteth not the cry of the humble. O, ano yan sa Tagalog? Di ba sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog to, ha? Tagalog. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. O. So, sa ang dating Biblia, sapagkat siyang nagsisiyasat. Yung term inquisition sa English, ng King James Version, sa ang dating Biblia, siya isinalin na nagsisiyasat. Kapag sinabing, sapagkat siya ay nagsisiyasat ng dugo, ay umaalala sa kanila, hindi niya kinalilimutan ang daing ng duka. Nagsisiyasat. Ang meaning ng term inquisition is nagsisiyasat. Dahil nyo ha, ang meaning ng term inquisition is hindi banal na pagpapatay. Ang meaning ng inquisition is nagsisiyasat. Nagsisiyasat. At basahin mo lang yung ating binasa kanina. The Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts inaugurated to detect heresy. Magsisiyasat ang iglesia kung sino ang erehiya sa kanyang simbahan. Ano yung erehiya? Nagtuturo ng kamalian. Halimbawa, noong unang panahon nung kasagsagan ng Inquisition, may mga membro ng Katoliko is mga nag-aaral ng witchcraft. Nag-aaral ng witchcraft, nag-aaral ng nepotism, nag-aaral ng necromancy. Sila, pinagbabawalan sila, pinapatigil sila kasi once na-detect sila, pinapatigil sila. Ngayon, kung ayaw nilang tumigil, anong mangyayari? Once detected and persisting in his error, a heretic was delivered to the civil courts for punishment. Saan daw dadali ng mga heretic? Sa civil courts for punishment. Nakapagtataka ito kasi doon sa debate namin sa Cagayan de Oro, ito yung ginamit ng mga Sabadistang kalaban ko noong August 2024. Sabi nila, ang little horn ay pumapatay ng mga santo. Sabi ko sa kanya, saan mo nabasa, si Kundino, saan mo nabasa na ang Katoliko pumatay ng santo? Saan mo nabasa yon? Alam ko kasi nga na ang kanilang mga references about heresy. Saan babasahin yun?
Ngayon, binasa. Basahin mo. Binasa niya. Nang basahin niya, ang nabanggit niya is heresy. Next na tanong. Yung heresy ba o herehes, yun ba ay santo para sa inyo? Ang sagot ni Condino, kay herehes ba yan o hindi? Dapat wag patayin. Sabi ni Condino. Ibig sabihin, wala kang nabasa dyan na merong santo na pinatay ang mga Katoliko. No, bigyan siyang lumipat doon sa Nalala niyo yung Gumbursa? Lumipat siya sa Gumbursa. Yung Gumbursa ba? Okay. Yung Gumbursa ba na pinatay, mga Katoliko yun o mga santo ba yun o hindi? Sabi niya, hindi mga santo yun, mga Katoliko yun eh. Next question. Ang tanong ko sa'yo, so inaamin mo na yung Gumbursang pinatay, mga Katoliko yon. Mga Katoliko yon. Tapos nararamdaman ni Jerry Laig na na lulugi sa akin, si Condino. Ginawa, nag-request sa moderator, papalitan niya. Papalitan niya. Nang pinalitan naman niya, mas grumabi yung sitwasyon. Kasi tinanong ko sa kanya, sang-ayon ka ba doon sa sinabi ni Condino na ang mga Gumburza ay mga santo na pinatay na Katoliko? Anong sagot ni Jerry Laig? Pinatay sila kasi hindi nyo na sila kasama. Ganun. Sige. Bakit sila pinatay? Sabi naman niya, pinatay sila kasi iniwanan kayo at na-convert sa Adventista. Hindi ko makalimutan yung debating yun, no? Tinanong mo si Jerry Laig. Saan mo nabasa na matapos silang namatay, inilibing, ay muling bumangon at napag-convert sa Adventista? Bakit ko tinanong yun? Kasi, ang namatay ang ang Gumburza nasa mga 1872. Doon namatay ang Gumburza sa taong 1872. Tapos, yung SDA naman nakapasok sa Pilipinas 1904. So, paano sila makakonvert sa Adventista? Wala pang Adventista sa Pilipinas. Wala pang SDA sa Pilipinas eh. Makakonvert. Ayun, mas lalo silang pinagtawanan ng mga tao. Pinagtawanan ng mga tao doon. Natawa ko kasi yung mga tao doon, kahit na malakas yung ulan, nakapayong lang sila para lang manood sa debate. Tinanong ko si Jerry Laig, saang Philippine history mo nabasa na kaya pinatay ang Gumburza dahil sila ay na-convert sa Adventista? Sabi naman ni Jerry Laig, wala akong sinabi na mabasa sa Philippine history. Isang natin sinabi mo. Sabi mo, wala sa Philippine history. Kung wala sa Philippine history, saan mo binata yung sinabi mo na kaya sila pinatay dahil na-convert sa Adventista? Naging dilema yung kay Jerry Laig. Ang sarap ng debating yon. Ang sarap ng debating yon. Napakasarap ng debating yon. No? Okay. Nung medyo naipit na siya, na-save by the bell siya doon sa tanungan portion eh. So the next time na nagbalik naman kay Condino yung pagkakataon na siya tanungin ko, sa second round yata yon sa rebuttal portion, tinanong ko si Condino, humiling na naman ito si Jerry Laig na palitan naman ni si Condino. At doon, hindi na ako pumayag. Sobrang galit ni Jerry Laig, ni Glenn Alado, ni Jerry Laig, ni Alferez, yung kanilang moderator, sasali pa yung Alferez na yun. Moderator lang naman siya. Wala siya karapatang sumali doon. Sabi ni Alferez, di ba kanina pumayag siya kanina? Dapat sana nga pumayag pa rin siya. Alam ko yung style nyo. Nakita ko na kung paano nila palitan si Condino Nakita ko na kung paano nila palitan si Condino para i-save sa pagka-knockout. Sabi ko, hindi ako papayag. Sabi nila, baka ang gusto mo makalaban, si Jolito Daig. Sabi ko sa kanila, mas lalo lang ayaw ko ka Jolito Daig, pipitsugin lang yan. Ha? Pipitsugin lang si Jolito Daig.
Samantalang ito si Condino, ito kinikilala niyong professor na kinatakutan ni Sok Fernandez. Kaya ang gusto kong i-knock out si Condino. Sabi ko ng ganun. Mas lalong nagalit si Glenn Alado. Sabi ni Glenn Alado, nahadlok! Nahadlok si Alabado. Sabi ko, kung nahadlok pa ako, hindi sana ako pumayag kanina na palitan nila. Anong pumalit naman, mas lalong naging worse ang problema. Kaya, paano ko mananock out kung isang suntok na lang, babawiin nyo pa? Di ba? Tuluyan ko nang ibabagsak itong si Reynaldo Condino. Bago dumating kami sa debating yun, sinabihan ako ni Paul Lima dito na may possibility na makakalaban ko sa Cagayan de Oro si Reynaldo Condino, mas lalo kong ginanahan. Kasi yung Reynaldo Condino na yun, laging, every time mag-live sila, nina Alfie Haba, nina Julito Daeg, lagi niyang ipinapalandakan na kinatakutan siya ni Sok Fernandez. Kinatakutan siya, ang tindi nun. Katakutan ka ni Sok Fernandez, matindi yun. Si Sok Fernandez, legendary sa FD yan eh. Tapos katatakutan siya. Hindi niya alam, the more na nakikita ko mas magaling siya, the more kong gaganahan. Oh, totoo yun. Hindi ko ina-underestimate yung mga nakakatalakayan ko. Hindi ko ina-underestimate yun. Saka na lang ako sasayaw pag naramdaman ko ng lugi na pala siya. Oh. Saka lang ako sasayaw pag naramdaman kong lugi na siya. Doon ako sasayaw nga, parang pang. Pero pag medyo kasagsagan mo ng talakayan, maghahanap ako ng paraan niya kung paano ko siya mabubutasan. Pag once nabutasan ko na, tuloy-tuloy na yan, ayun nandun ako sasayaw, yun. Tapos sabi ni SLTV, si Jael Almasura, kaya nagkatuloy ko yun kasi nadala sa sayaw ni Jando. Yun ang malaking nila doon, malaking dilema sa kanila yon. Ngayon, back to the topic. Ang kumpisal, bakit mayroong kumpisal ang mga Katoliko? Ito ang talata na pinakamahalaga. Ito yung talata na hindi nila magiba-giba. Tandaan niyo ha. Juan, listan niyo ito ha. Anong mga ebidensya na aral talaga ng tunay na iglesia ang kumpisal? Tandaan niyo ha. Juan, Kapitulo 20, versikulo 21 tayo magsimula. Sabi ganito. Yan. Sabi ganito. Okay. Ito pagkakasabi. 21 tayo. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Hindi ito gayong sinasabi ni Eli Soriano na pagpapatawad sa isa't isa. Mali ito eh. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Once sasabihin ni Kristo, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu, isa lang ibig sabihin yan, may ibinibigay sa kanila na kanilang task o authority. Task. Sabi dito, tanggapin nyo ang banal na Espiritu kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao. Walang sinabi dito ha na nagkasala sa kanila. Yung sinasabi niya nagkasala sa kanila, yun yung mga talatang binasa ni Eli Soriano, gaya ng nasa Colosas, gaya nung nasa Unang Juan, gaya nung nasa Mateo 6:14-15. Yon ang binasa ni Eli Soriano, pero never niya binasa itong 1:20-23. Sabi dito, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sabihin, kung hindi nyo patatawarin, binibigyan sila ni Kristo ng karapatan na huwag magpatawad. Ha? Iba to sa 6:15. At iba sa inyo Mateo 6:15 ha.
Ito, tingnan nyo sa Mateo 6:15. Ito pagkakasabi. Tapos 14 muna. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, ito yung kanilang sinasabi, pag nagkasala sa iyo. Pero kapag nagkasala kay Juan, tapos nung kay Pedro nung umpisal, pamumusong daw yun. Sabi ni Johnson Amican, pamumusong daw yun. Di pamumusong yun. Sinusugo nga sila, pamumusong. Sinusugo nga eh. Pag sinugo, hindi pamumusong yun. O, tinan nyo ha. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, ito yung kanilang sinasabi na pag nagkasala sa iyo, patawanin mo. Pinatawad na rin siya ng Panginoon. Doon niya malalaman na pinatawad siya ng Panginoon kasi pinatawad mo na siya. How about hindi sa iyo nagkasala? Sa Panginoon nagkasala. Halimbawa, yung Eucharist. Yung Eucharist, naalala ko natin yung Eucharist doon sa pa ako. Grade 3 pa ako, hindi ko ito makalimutan eh. Doon ako nag-aaral sa San Luis, teka muna ha. San Luis Elementary, nakalimutan ko yung paaralan ko ng elementary ako, grabe. Ang aming si Monsignor Lopez, yung aming bishop doon, first communion namin yun. And then, ang classmate kong babae, tinanggap niya yung ostia niya, pagtanggap niya, tinanggal niya sa bibig niya, pinagulong niya ng ganun sa sahig. Pinagalitan siya ng pare. Sobrang galit yung si Monsignor Lopez sa kanya. Pati yung magulang nadamay sa sa galit ng pare kasi bakit daw hindi sinamahan. So yun ang doon is pinagulo niya yung host gaya ng para bang gulong, pinagulong niya yung host, tapos niya tanggapin sa bibig niya, tinanggal sa bibig niya, pinagulong niya. Babae yun classmate ko, babae yun. Doon kami sa doon, nakalimutan ko, paaralan namin sa Manila yun sa San Luis Elementary School, San Luis Catholic, Catholic School, San Luis Catholic School, doon sa Pasay City yata yun, Pasay City, nakalimutan ko na, basta alam ko, papunta doon, basta, yun na yun. Pinagulong niya. What if sa Diyos ka nagkasala, saan ka hihingi ng tawad? Sa kapwa mo tao. Para malaman mo pinatawad ka na, kailangan patawarin ka rin niya. Diba? Pag hindi kanya pinatawad, pati siya damay. Tandaan nyo ha? Pag hindi kanya pinatawad, pati siya damay. Tingnan nyo, ano sabi dito? Mateo 6:15. Sabi Mateo 6:15 ha? Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sino ang tinutukoy dito? Yung taong nagkasala ka sa kanya. Halimbawa, yung girlfriend niya, sinota ko rin. Yung girlfriend niya, sinota ko rin. Tapos, nagalit siya sa akin. Nagkasala ko sa kanya. Kung sakaling humingi ako ng tawad, bro, pasensya ka na bro ha. Nagkagusto kasi ako And then, siya naman, gumanti din ng gusto So, sorry bro, sorry. Pag pinatawad ka na niya, panatawad ka na, pati siya pinatawad na rin. Kasi, yung kanyang kasalanan, mapapatawad ng Panginoon din yon. What if hindi kanya patawarin? Sorry bro, hindi kita mapapatawad. Hanggang sa hukay. Pati siya, hindi pinatawad ng Panginoon. Ibig sabihin, authority ng mga membro na magpatawaran sa isa't isa. Yun ang ginagamit ni Eli Soriano. Pero doon sa Juan 20:23, hindi yun hindi madadamay yung doon, yung mga apostol pag nila patawarin. Tingnan nyo ha. Sabi, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Pinatawad na siya ng Diyos. Ayaw nyo na patawarin. Hindi kaya, paano ko na patatawarin kung ayaw mo lumapit? At kung hindi ninyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ang tanong, nadamay ba ang hindi nagpatawad? Ang sagot ay hindi nadamay. Hindi nadamay. Si Kristo sinugo ng Ama sa lupa para magpatawad ng kasalanan. Tapos, pag meron siyang hindi pinatawad, ibig sabihin, hindi mo papatawad ng Panginoon yon. What if? Humingi ng tawad, pinatawad niya.
Pinatawad na ng Ama yon, ng Panginoon yon. Ngayon, yung authority na yon ipinasa sa mga apostol, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung paanong ako'y isinusugo ko rin kayo. Kung kaninong tao ang inyong patawarin, siya'y patatawarin ng Diyos. Pero kung hindi nyo siya patatawarin, damay kayo. Ganun ba yun? Hindi. Hindi sila damay. Ibig sabihin, binibigyan sila ng authority na huwag magpatawad. Daan nyo, ha? Binibigyan sila ng authority na huwag magpatawad. Tandaan nyo yan. So yan, ang aral na yan, ang tawag ng Katoliko dyan, kumpisal. Kumpisal ang tawag dyan. So bago si Kristo umakyat sa langit, nag-iwan siya ng authority. Nga, sabi nila, yan is, ang ano namang sinabi niya, mga apostol naman, di naman yung mga pari ninyo, sabi ng mga protestante. Ang sinabihan dyan, yung mga apostol, hindi yung mga pari ninyo. Ito ang sagot. Ang sinabihan dyan, mga apostol, tama. Pero ang tanong, naipapasa ba sa iba ang kanilang authority? Naipapasa. Atin yung basahin sa Unang Timoteo 4:14. Ang sabi ganito, huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Sabihin na ipapasa ang authority sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. Kaya yung mga pastor protestante, bago yan maging pastor, inoordinahan muna yan ng kanilang head pastor. Ang tanong ngayon, yung kanilang head pastor ba may connection directly sa mga apostol? Wala. Pero ang mga pare natin, yung ating mga obispo, pag nag-ordain niya ng pare, sigurado yan, may connection kay Kristo yan kasi yung mga obispo natin, konektado din yan sa mga cardinal na konektado sa Santo Papa. Santo Papa naman, direct succession mula sa kay Kristo. Yun. So, meron tayong aral na kumpisal at bakit galit na galit dito ang mga protestante. Ang reason yan, ba't sila galit na galit dyan? Kasi wala silang ganyan. Wala silang ganyan. Tingnan nyo, ha? Kapag alay, andun sila kapag alay. Kapag kumpisal, wala sila doon. Hindi sila ang iglesyang binigyan ng karapatan na magpatawad at huwag magpatawad. Sa madaling salita, kaya sila galit kasi wala sila ng ganyang uri na authority. Tayong Katoliko lang ang meron. Ayan. Okay. At sabi nila, yun daw ay isang paraan daw na pag makakuha ng impluwensya yung pare at pwede niyang ilantad yung kasalanan mo, lalo na sa panahon ng Inquisition, mali yun. Kasi once ilantad nila ang mga isinumbong sa kanila, ang mga ikinumpisal sa kanila, matatanggalan sila ng office. Tandaan nyo yan. Matatanggalan sila ng office. Okay. So, move na tayo ngayon sa tanong dito sa sa comment section naman tayo ulit. Para hindi ako matatagal ha kasi actually pagod pa rin katawan ko. Kailangan ko talaga ng mataas na na pagpapahinga. So, hanggang 7 lang ako, pero pag pumasok na protestante, magre-recharge tayo. Okay? Hanggang pumasok na protestante, magre-recharge ko. Pero kung wala, okay lang. Hanggang 7 lang ako kasi, actually, hindi pa ako nakapag-take ng biogesic. No? Hindi pa ako nakapag-take ng biogesic. Hindi ako nakapagpaalam kagabi na hindi muna ako magla-live ngayon. Kaya nag-live ako kasi hindi ako napagpaalam kagabi. Baka maraming mag-abang. Tapos hindi ako baka tuluyang mawala. Kaya, nag-live ako ngayon. Kahit na mabigat pa yung ulo ko, totoo lang. Mabigat pa yung ulo ko. Okay, so move na tayo ngayon. Magbabasa ng mga comments ninyo dito sa ating live ngayon. Okay, sabi dito ni Cute ng Bagyo. Burjidi, balang araw, isa rin ako sa magte-testimony sa PPP. Napakalaki
kayang tulong ng kumpisal at kung talagang isa buhay natin lahat ng turo ng Diyos, nako-convert talaga tayo dahil ako mismo yung mga dating yung mga dating gumagawa kung mortal sin ay minsanang iwinawaksi ko dahil sa mga pakikinig ko sa mga turo ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng punto por punto at sa bagong Catholic Evangelizers team. Ito yun Ako naniniwala sa kumpisal. Alam niyo kung bakit? Dati ako ay isang deliverance minister. Kabilang ako sa nagdi-deliverance dati. Tumigil lang ako nung ako'y nag-focus sa punto por punto. Ako'y nagdi-deliverance dati. At naniniwala ko sa kumpisal kasi bago ako haharap sa isang poses para mag-deliverance, nagkukumpisal muna kami sa pare. Sa ibang pare. Para talagang malantad talaga lahat. Minsan kasi mahihiya kami magkumpisal kay Padre Darwin. Yan dahil sa kasama niya kami, di ba? Kasama niya kami. So, mahihiya kami, hindi naman mailantad lahat. Yun ang reason doon kasi sa ibang pare kami nagkukumpisal. Tapos, pag nagkumpisal na namin yun, walang kasalanang mahanap ang demonyo. Tandaan niyo yan, may mga demonyo na nasa isang poses na binubulgar yung mga maling ginawa nyo. Maling ginawa mo. Halimbawa, Tay, bakit mo ko iniwan, Tay? Pinabayaan mo ko doon sa bahay ampunan, Tay. Walang iba nakakaalam nun. Pare ka pala, meron kang anak, di ba? Ba't mo ko iniwan sa bahay ampunan, Tay? Nabubulgar yung mga kasalanan nila. Yun ang reason doon. May mga ganyang kaso. Nay, bakit mo ako pinabayaan sa ospital, Nay? Ganon. No? So, may mga ganong, hindi ko sinasabing talagang may ganon, pero may mga ganon na mga pangyayari. Nay, tinatanong niyo yung Clarita. Diba? Clarita, anak, bakit mo ako pinabayaan, anak? Sabi nung poses. Siya na nakakaalam. Doon pa niyo na nalalaman yun. Kasi binubugal niyo yung kasalanan ninyo. Kaya ang kumpisal, pag nagkumpisal kayo, gaya ni Father Gabriel Amor, nagkumpisal kayo ha, is, yung kasalanan nyo, naaalis siya Di yan makita ng demonyo ngayon. Ang ginagawa ng demonyo, sasabihin niya ngayon, remember? Di ba? Remember? Bakit? Asa di mo tawil day? Pakita mo tawil mo. Hindi ko sinasabi na basta yon. Malalaman ng demonyo ang mga kasalanang meron ka kasi doon siya kumakapit. Yung demonyong dahilan ng iyong pagkakasala, magre-report yun sa demonyong nasa poses. Sasabihin niya, alam mo itong kasalanan niya, kaya ibubulgar yun ng demonyo. Pero once nagkumpisal ka na, wala siyang maibubulgar. Sabi nga nung isang poses kay Father Darwin. Oy, Darwin, alam kong kasalanan mo. Father Darwin naman, kutin lang kata si Father Darwin ng Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae. Sabi ni Father Darwin. Kata-kata si Father Darwin nun. Sabi naman niya, huwag kang humingi ng tulong sa babaeng yan. Tinatakpan niya kasalanan mo. Huwag kang humingi ng tulong dyan. Sabi nung poses. Alam niyo kung bakit? Si Father Darwin, before yan haharap sa isang exorcism na session, magkukumpisal muna yan sa isang pare. Yun. Magkukumpisal muna yan sa isang pare. Para sigurado, pagkaharap na niyang poses, walang makitang kasalanan sa kanya. So wala silang hint kung paano talunin si Father Darwin. Kasi, yung kasalanan niya, natanggal na ng kumpisal Kaya ako naniniwala na itong kumpisal, napakalaking tulong ito sa ating mga Katoliko. Sabi dito ni Zed Malakas, Bro Jando, sa pagbabalik ko sa Katoliko, medyo tumawag ulit ang bahay namin. Medyo lumuwag ulit ang bahay namin. Salamat sa Diyos.
Oh, lumuwag na yung bahay nila. Ah, ang aga niyo po, sabi niya dito is Lorenzo, pasok ka bro. Sige, papasukin niyo yung mga protestante dyan. Pasukin yung mga protestante dyan. Kung meron man, magre-recharge ako kung meron man sila. Pero pag wala sila, pahinga muna ako. May mga ganyang kaso. Di naman sa lahat. Pero may mga ganyang kaso. Nagbubulgar ng kasalanan ng mga demonyo. Kaya kapag nakapagkumpisal ka, tinan mo ginagawa ni Father Amor. Napanood yung pelikulang The Pope's Exorcist. Di ba bago sila haharap sa isang possessed, nagkukumpisalan mo na yung dalawang pare. Ikaw muna. Sige, kumpisal ka. Sige, go ahead. Patapos naman niya. Okay. Absolution na. Ako naman. Sige. Ready ka na. Sige, ito na kasalanan ko. Yun. Nagkukumpisalan silang dalawa. Bakit? Pareho silang pare eh. So, ang nangyari doon, yung demonyo walang laban kina Father Amos kapag nakapagkumpisal na sila. Wala sila makikitang kasalanan. So, yun ang ibig sabihin doon. Napakalaking tulong sa ating mga Katoliko itong kumpisal. Sabi dito ni J7, Kabasis, magandang umaga bro JD at sa mga nanonood dito. God bless po sa lahat. Always tune in and watching from Uzamis City. And bro, nag-echo imuntingog. Until now, nag-echo? Tinanggal ko na yung echo Nag-echo pa rin ba? Ay, naku. Yan, wala na echo. Wala na echo? Pakitanong mo nga ka GPT bro, kung larawan ng santo ang sinasabi na ipinalit daw natin sa sinamba daw natin sa Diyos. Ayon sa mga protestante, ang di naman totoo. Gusto ko lang matiyak. Okay, ano yun? Ito na yun sa ChatGPT. Totoo ba ang sinasabi ng mga protestante na ang imahe ng mga santo ang aming ipinalit sa pagsamba namin sa Diyos? Ano kaya sagot ni ChatGPT dito? Tingin niyo, ano sagot ChatGPT dito? Etong sagot ni ChatGPT. Magandang tanong yan. Ang sagot ay hindi. Hindi totoo ang paratang ng maraming protestante ang mga imahe ng mga santo ay pinalit ng mga Katoliko sa pagsamba sa Diyos. Isa itong malaking hindi pagkakaunawa o maling interpretasyon ng tunay na turo ng simbahang Katolika. Hindi pala ganun eh. Dito tayo sa baba. Ano ang turo ng simbahang Katolika tungkol sa imahen? Hindi tinuturo ng simbahang Katolika na ang mga santo o ang kanilang mga imahen ay Diyos. Hindi natin tinuturo Ang mga imahen ay ginagamit lamang bilang paalaala, parang family photo na naguudyok ng paggalang at debosyon, hindi pagsamba. Ang pagsamba o latria ay para sa Diyos lamang. Ang paggalang o dulya ay para sa mga banal na taong namuhay sa kabanalan tulad ng mga santo. At ang natatanging paggalang, hyperdulya, ay binibigay lamang kay Maria bilang ina ng Diyos, pero hindi pa rin siya sinasamba. May batayan ba ito sa Biblia? Oo. Sa Exodo 25:18-22, pinag-utos mismo ng Diyos kay Moises na gumawa ng mga imahe ng kerubin at ilagay ito sa ibabaw ng kaban ng tipan. Ibig sabihin, hindi pinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng imahen, basta't hindi ito sinasamba bilang Diyos. Exodo 25:18, gagawa ka rin ng 2 kerubin na ginto. Ilagay mo sila sa magkabilang dulo ng luklukan ng awa. Sa unang hari, 6:23-28, si Hari Solomon ay gumawa rin ng malaking imahe ng kerubin sa loob ng templo at ito ay hindi sinita ng Diyos, kundi pinapurihan pa. Maling akala ng ilan. Ang madalas gamitin ng mga protestante ay ang Exodo 20:4 na nagsasabing huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Pero kung babasahin ang kabuuan ng talata 2:5, malinaw na ipinagbabawal ay tungkol sa paggawa ng imahen upang sambahin ito bilang Diyos. Konklusyon, hindi ipinalit ng mga Katoliko ang Diyos sa mga santo. Hindi rin tinuturo ng simbahan na ang mga imahen ay Diyos. Ang mga ito ay instrumento lamang ng paalaala
paggalang at inspirasyon, hindi ng idolatria. So, hindi idolatria. Nasagot na po yung inyong katanungan. Maraming salamat sa inyong pagtanong. Ayan. Hoy! Ano? Oh! Yes! What? Here I am. Saan mo na yung pangita? Okay, tayo ngayon sa ano naman. Sa lang ha, search ko nga dito. Tayo sa ito. So, may mga kumpleto eh. Gumagalang ba kamo? Sabi ni Lorenzo Alaban Avesilia Jr. Gumagalang ba kamo? Bakit may binibigkas kayo sa mga rebolto na ngayon kayo mamamatay at may imahin pa? Sige, paliwanag nyo, may mga ina ba ang Diyos? Yes, may ina ang Diyos. Nung magkatawang tao ang Diyos na si Kristo, nagkaroon siya ng ina. Kung wala siyang ina, paano siya sinilang? Paano siya pinanganak? Paano siya pinagbuntis? May common sense ka ba, Lorenzo? Kung hindi nagkaroon ng ina ang Diyos na si Kristo, sino yung nagbuntis sa kanya sa loob ng 9 na buwan? Sino ang nagsilang sa kanya? Sino ang nag-aruga sa kanya? Common sense naman. Iba kasi kontra ng kontra, wala namang matinong sagot. Bigyan mo ko ng sagot, Lorenzo. Kung hindi siya nagkaroon ng ina, sino yung nagbuntis sa kanya? Sige, pakisagot nga yan. At sinabi ni Elizabeth sa Luke chapter 1 verse 43, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sinong Panginoon yun? Si Kristo. Sabi niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? At nang sinabi ni Elizabeth yun, puno siya ng Holy Spirit. Yan, paggalang daw, pero pag binabanggit kayo, umamatay at amin pa yan ba ay paggalang? Etong sabi namin bro, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Pray for us sinners. Pray for us sinners. Wala kami sinasabi, we pray to you. We pray to you. Yun ang aming dasal doon. Kaya we ask them for prayer. At ngayon, ang tanong, yun bang pagbigay galang namin sa imahe? Ito ba'y nauukol sa imahe lang? Ating basahin ang opisyal na turo ng Katoliko. Ito sa aming Catechism of the Catholic Church. Catechism of the Catholic Church. Ano sabi dito? Sa 2132. Ito Paragraph 2132, ito yung aming opisyal na turo. Okay? Sabi dito, wait lang. Buksan ko muna, ayan. Sabi ito sa paragraph 2132. Ito yung aming aral naming Lorenzo, ha? The honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Ano, gusto nyo, Tagalogin ko yan? Ang paggalang, yung galang ba, yung honor your father and your mother, di ba sa Tagalog niyan, igalang mo yung nanay tatay? Di ba? Sa Tagalog niyan, igalang mo yung nanay tatay? The honor rendered to an image passes to its prototype. Ang tanong ko, nakakilili ka ba ng term prototype? Yun ang malaking tanong doon. Kung nakakilili ka ba ng term prototype? Ang sabi, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration. Is a respectful veneration. And not, at hindi, the adoration, ang adoration, due to God alone, na para sa Diyos lamang. Ayan.
Lati ako sa Badisa dati, tinitira ko Katoliko sa larawan sa larawan. Nung pinag-aralan ko yung aral nila para talagang makita ko na talagang bang may mali sa aral nila, nalaman ko, hindi pala nila sinasamba bilang Diyos ang rebulto. Yung ginawa ko, yung pastor namin sa SDA, hiningan ko siya ng mga ebidensya. Nabigyan mo ko ng ebidensya na turo na Katoliko na Diyos nilang kanilang mga rebulto. Alam mo, walang naibigay yung mga walang naibigay yung aming pastor. Oh, may binigay ito unang Korinto 4:1. Sayang natin yung unang Korinto 4:1, nagbigay siya ng unang Korinto 4:1. Okay, bigyan natin to. Unang Korinto 4:1. Okay? Sabi ganito. Oh. Sabi dito, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. O, asan ito yung sinasabi na bawal ang rebulto? Mukha yatang mukha yatang wala pa sa katinuan si kagigising lang siguro ni Lorenzo. Wala naman dito sinasabi dito na bawal ang imahe ng mga santo. Alam mo Lorenzo, ito yung hamon ko dati sa mga SD na kasama ko dati. Bigyan niyo ko ng talata sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang imahe ng mga santo. Bigyan niyo ako. Kasi yung kerubin, banal yun Banal na kerubin yun Ginawa nila ng rebulto. O, kaya sinabi ko sila, bigyan niyo ako ng talata na bawal ang rebulto ng mga santo. Walang naibigay yung mga pastor namin Natuluyan kong iniwan ng Seventh-day Adventist. Wala silang maibigay na talata. Nakikita ko sa aral ng Katoliko, hindi nila sinasamba na bilang Diyos ang mga rebulto. Pero kaming mga SDA, pinagbibintangan namin sila. So naisip ko, sinasalungat namin yung sabi sa Exodo 20:16 na huwag magbintang ng kasinungalingan sa kapwa. Nilalabag namin yun. Everyday namin nilalabag yun. Exodo 25, basa. Yung Exodo 25, yan ay imahe ng mga Diyos-Diyosan. Hindi naman imahe ng mga santo Actually, panahon sa Exodo 20, wala pa namang rebulto ang mga Katoliko. Lorenzo? Wala pa namang rebulto. Tingnan nyo basahin ko the Living Bible ng Exodo 20, versikulo 4 Basahin ko the Living Bible kung rebulto ba ng Katolikong tinutukoy dyan. Tingnan nyo Exodo chapter 20, verse 4-5. Sabi ganito, you shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Santo ba yung animals, birds, or fish? Ha? Santo ba yan? You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. Sinong santo namin na isda? Sinong santo namin na hayop? Sinong santo namin na ibon? Oh, yan ang napapala, Lorenzo. Tinitira nyo kami. At saka, ang sinabihan doon, mga Israelita na inilabas sa Ehipto. Ang mga rebultong nakikita ng mga Israelita sa Ehipto ay mga Diyos-Diyosa ng mga Ehipto, kung saan ang ulo ay ulo ng agila, ang katawan ay tao. Meron bang Diyos na ganoon? Oh. Ang ulo ay ulo ng pusa. Ipakita ko sa inyo yung Diyos-Diyosa ng mga Egyptian na nakikita ng mga Israelita. Ito, pakita ko sa inyo. Egyptian gods. O, ito. Oh. Ito, Egyptian gods. O, ayan, pakita ko sa inyo, Ito. Tingnan ninyo kung meron bang ganito sa Katoliko. Tingnan nyo kung meron bang ganito sa Katoliko, Kasi wala akong meron tayong ganitong larawan, O, ano sabi dito? Tingnan nyo. Yan. Ito ay si Anubis. Para siyang si Pharaoh ng Dragon Ball Super. Oh. Si Anubis. Isa sa mga Egyptian gods. Lorenzo, i-search mo nga sa Google mo kung anong itsura ni Anubis. Anubis. Yan yung mga Diyos-Diyosan tinutukoy sa Exodo 20, versikulo 5 Yan yun. Pag-search nga, anong itsura ni Anubis? Para sabihin mo sa amin kung meron bang ganyan sa Katoliko. Oh. Sige. Lorenzo, paki-search mo nga. Oh.
So, wala siyang may search sa akin kasi wala siyang Panama. Sabi naman dito ni sabi dito ni Zen Malakas, Bro JD, pag namatay ang tao, saan po ba siya nauunang mapupunta? Sa purgatorio o sa Hades? Siyempre sa Hades, sa libingan, doon siya mauunang mapunta. Libingan yung Hades eh. Doon siya mapupunta sa Hades, lugar ng mga patay. Yun. Okay, so, Lorenzo, kung tingin mo, kaya mo ko, tumawag ka na lang. Diba? Tingnan mo, pinapakita niya sa akin, Exodo 20, versikulo 6. Basa. Nang binasa ko naman, animals, birds, or fish pala. Sinong santo namin ng hayop? Sinong santo namin ng ibon? Sinong santo namin ng isda? Hindi mo ko kaya, Lorenzo. Bakit? Bakit, Lorenzo? Yang atake mo ngayon sa Katoliko, dating atake ko rin yan. Kaya nga hindi ako kaya ng mga protestante kasi yung mga atake nila, alam ko na yun. Dati kong atake yan eh. Paano ako matatalo eh? Alam ko yung mga reasonings nyo kasi reasoning ko rin yan dati. So mag-isip kayo ng bago na hindi ko technique dati. Mag-isip kayo ng bago, Lorenzo, na hindi ko style dati. Kasi pag style ko dati, yan ako, napakadaling sagutin lang yan. Lorenzo? Mag-isip ka ng bagong trick, bagong technique. Exodo 20, versikulo 6, kapag sinabing rebulto sa English, ang katagang rebulto, so ang rebulto, bawal sabi niya. Bakit ang Diyos nagpagawa ng rebulto? Exodo 25:18. Nagpagawa siya ng rebulto ng anghel. Ibig sabihin ba, nagpagawa ang Diyos ng ipinagbabawal? Sagot, Lorenzo. Lorenzo. Sa Exodo 25:18, nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Patunayan mo sa akin na ipinagbabawal yon. Sige. Sige na, hinihintay ko sagot ni Lorenzo eh. Exodo 25:18, Lorenzo. Ang Diyos nagpagawa mismo ng rebulto. Bawal ba yon? Sasagot ba? Sasagot ba? Si Lorenzo, baka abutan ako ng isang oras, hindi siya sasagot. Lorenzo, pakisagot, Lorenzo. Exodo 25:18, ikalawang Kronika 3:10, nagpagawa ang Diyos ng rebulto. Pakisagot nga. Pati ba naman bronze serpent, nagpagawa ang Diyos? Bronze serpent. Ano yung bronze serpent? Rebulto yun ng ahas, nagawa sa bronze. Sige nga, paki ano nga yan? Kung talagang bawal ng rebulto, ba't nagpagawa ang Diyos ng rebulto? Pakisagot nga. Sige, Lorenzo. Sabi ko sa iyo, kung dating atake ko yan, may binabanggit sa Exodo 26 na huwag luhuran. Aba, ay, hindi namin niluluhuran. Masakit sa tuhod yan. Yan niluluhuran. At saka, ang niluluhuran sa Exodo 26, yun ang mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto. Hindi naman yun ang Katoliko. Kumbaga, you are barking at the wrong tree. Lorenzo, you are barking at the wrong tree. Hindi ako Egyptian, huy. Hindi ako Egyptian. So you are barking at the wrong tree. Bigyan mo ko ng talata sa Biblia na bawal ng rebulto ng mga santo kasi ang Diyos mismo nagpagawa ng rebulto ng anghel. Santo rin yun eh. Bigyan mo ko. Nihintay ko yung sagot mo. Sige na. Sagot na Lorenzo. Pakisagot lang. Saan mo nabasa sa Biblia na bawal ng rebulto ng mga santo? Kasi ang follow-up question dyan, may Katoliko na ba ng panahong yan para sabihin yung amin yan? Nakapagtataka, no? Sinasabi nila, walang Katoliko sa Biblia. Pero pag nagbasa na Exodo, ay, Katoliko yan. Ano ba naman itong mga protestante na ito? Talagang sasakit ang tuhod nyo. May nakita ka ba na rebulto niluhuran namin? Ang sakit sa tuhod nun. Wala kaming niluluhuran na rebulto. Ang sakit sa... Tinan mo yung mga anak na pinaluhod ng asin. Di ba masakit sa tuhod yung asin?
Pag nagkasala ka sa nanay mo, sabi ng nanay mo, luhod sa asin! Niluhuran mo yung asin! Masakit ba tuhod? Lorenzo, pasok ka na lang, Lorenzo, para ano natin na kung kaya mo ako, sige, go ahead. Diba? Ako na lang kayang i-ano si Lorenzo, ano? I-message ko na lang siya, tapos, okay, para ating i-message, yan, ating i-message si Lorenzo, ha? Ating i-message si Lorenzo. Para, replyan mo lang to, Lorenzo, ha? At makakapasok ka na sa call ko, ha? Tatawagan kita pagkatapos. Sige. Ano tawagan ito si Lorenzo? Lorenzo. Yan. Okay, so, sige, ano ito si Lorenzo? Nakalak pala yung profile nito. Naku. Oh. Bro, reply lang. Lorenzo, reply lang, Lorenzo, ha? Bro, reply lang. Yung reply na lalabas, ang video call button. Ang video call button. Oh. Bro Lorenzo, ako yung nag-chat sa iyo. Ha? Bro, may tinatawag pa kayong patron. Wala kaming patron pa noong sa Exodo. Ano ka ba? Uy, wala ba kaming patron pa noong sa Exodo? Hibang yata ito. Ano? Exodo ang binabasa mo, tapos patron. Wala ba kaming patron pa noong sa Exodo? Ano ka ba? Oh, Lorenzo, ako'y nag-chat sa iyo. Paki-reply lang para lumabas yung video call button na tawagan kita. Sige na. Lorenzo, paki-reply lang, bro. Hindi magdi-reply ito. Takot na ito, eh. Papakita ko yung mga ano niya. Lorenzo, paki-reply lang, Lorenzo. Huwag ka na mahiya, pera. Dahil lang pag-reply, sabihin mo lang na, hi, eto ako, papasukin mo ko? Okay. Sige na, Lorenzo. Paki-reply lang, Lorenzo. Tingnan mo yung message request mo, Lorenzo. At nag-message ako doon. Ang sabi ko doon, bro, reply lang. Yung reply na lalabas ang video call button. Sige na. Lorenzo, paki-reply lang, Lorenzo, para makita ko na na talagang matapang ka. Kasi tingin ko, ang dating daan, talagang duwag yan, eh. Sige, Lorenzo. Alam mo, yung mga dating daan, ewan ko ng mga taong ito. Ang tatapang-tapang sa comment section, pero pag hinarap mo na, takot. Ang dating daan dito sa Bohol, ang tapang-tapang nila doon sa kanilang mga ibang katunggali. Nang tinawag na ako, hindi na, umaatras na silang lahat. Sige na, Lorenzo. Hindi nakikinig si Lorenzo. Natatakot si Lorenzo. Sige na, Lorenzo. Pakisagot na lang, Lorenzo. Paki-reply lang. Kasi pag hindi ka nag-reply dito, ibablock ko na lang ito. Pag binlock ko na ito, di ka na makapag-comment dyan. Sige na, Lorenzo. Paki-reply na tong chat ko sa'yo. Sige na. Baka masakit ang ulo ko. Binagbibigyan pa kita, eh. Sige na. Lorenzo. Paki-reply lang, Lorenzo. Dating daan ka, di ba? Huwag kang matakot. Sige na. Magbibilang ako ng hanggang 20. Pag hindi ito nag-reply ngayon, ibablock ko ito. Mawawala sa comment section natin. 1, 2, 3, 4. Hanggang 20, ha? Pag hindi ito nag-reply, sabihin, takot ito. Pag takot ito, i-block ko na ito. 5, 6, hanggang 20 bilang ko. 7. Reply na, Lorenzo. Huwag mo na pakita sa akin takot na takot ka. Nanginginig ka na dyan, eh. Umiiyak ka na, eh. Huwag ka mo nang umiyak. Aga pa namang umiyak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sige, reply na. Mawawala ka sa comment section. Pwede ka nag-reply. 15, 16, 17, tatlo na lang. 18, 19, 20.
Okay. The time is up. So, I have to block you now. Confirm. Okay, hindi na siya makapag-comment sa atin ngayon dahil binlock ko na siya. Okay. Okay. Confirm. Hindi na siya makapag-comment sa atin. Na-block na siya doon. Sinagad niya ako. Sabi ko sa kanya, mag-reply lang eh. Dapat sana kung maglalabas ng ng angas, tuloy-tuloy nyo na. Angas-angas kayo, tapos pag tinatulang kayo, nanginginig kayo sa takot. Manginig sa takot? Ano ba naman yan? Huwag kayo manginig sa takot. Wag aangas-angas kayo. Huwag kayo manginig sa takot pag pinatulan ko kayo. Puta, talakaya lang naman to. Ila namang mawawala. Talakaya lang naman, di ba? Pag-uusapan naman mangyayari. Kasi kung talaga naniniwala kang na kaya mo ako, dapat sana, kung talaga naniniwala kang kaya mo ako, makakaya mo ako. Wala. Wala nangyari. So, ang ginagawa lang ni Lorenzo is panggulo lang sa comment section. Wala siyang ginawa na Hindi siya nag-call. So, ibig sabihin na wala na yung ko sa kanya, yung aking live sa kanya, hindi na siya makapag-comment. Yan. Bro, John, kusog ulan dire sa bukid. Ha? Kusog ulan diya sa bukid? Na, muna yung na itong safety first. Safety first. No? Kasi mga landslide, alam nyo na mga landslide. Ingat sa mga landslide. Okay, so alas 7:21, lagpas na po ako sa oras at wala pong protestanteng tumawag o pumasok. So kailangan ko na yata magpahinga ulit, no, dahil inumin ko pa itong Biogesic ko. Yan. Hanggang dito na lamang ako. Maraming salamat po at siguro hindi ako siguro hindi ako makapag-live bukas. Dahil kailangan ko magpahinga muna. Okay? So pahinga muna ako and then hindi kakayanin ng ko pa. Mabigat pa yung ulo ko Kaya bukas wala muna ako live bukas ng umaga ha. Papaalam ko lang paalam muna ako sa inyo ha. Hindi muna ako bukas kasi wala na. Okay. So ito na ngayon. Babay na ako sa inyo. Paalam na po. Goodbye! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the